lumaban sa mga boss nyo. Kung yung mga boss nyo, alam nyo sa sarili nyo mali yung sinasabi nila, sobra nang higpit sila sa inyo, hindi na nakakabuti sa inyo din yan, sumagot kayo sa tama lang. May karapatan naman kayong sumagot. Hindi naman porque kasambahay kayo, matamimi na kayo, wala na kayong karapatan magsalita. Kasi, hindi rin naman nila malalaman yon yung hinain nyo kung hindi kayo magsasalita, di ba? Pero dapat talaga magsasalita kayo kasi kahit na sa ibang bansa. hindi naman yun yung sinasagot mo sila kasi galit ka. Sinagot mo sila kasi kung sa tingin mo ay mali yung sinasabi nila, sagutin mo talaga yun. Oh, Kasi ako nung, mali yun Kasi ako kasi din, kahit may katwiran ako, may ano, Oo. basta, ano lang yan, basta tatahimik lang ako yan, hindi kita kikibuin. Kahit na sa ibang bansa ako, ganun. Kaya kayo mga mahilig manguha ng kasambahay at ng gusto niyo magkaroon ng mga katulong sa bahay ninyo, no? Dapat mamahalin niyo rin yung mga katulong ninyo kasi yung hindi lahat ng katulong mga pasaway, no? May mga katulong na mababait naman, mahal nila yung mga amo nila. Pero sana pakitaan din ng mabuti kasi gagantihan din kayo niyan, pakitaan din kayo ng mabuti. Kaya hindi porke na amo kayo, mayaman kayo, mapera kayo, kasi katulong lang siya, kaya-kayanin nyo na lang. Hindi porke katulong sila, walang isip, no? Walang puso. Nasasaktan din sila sa matalino din naman sila, hindi naman sila bobo. Kaya marami na akong naging kaibigan dito sa Makati Park na ganun yung mga problema nila sa mga amo. Diba? Oo. Kaya kung hindi kayo agree doon sa sinasabi ko, o mag-comment lang kayo, pero para sa akin, opinion ko lang yon para sa sarili ko, di ba? Opinion ko yon na hindi dapat ganun yung mga amo ba na naging malupit din sa mga kasambahay. Kasi isip nila, katulong lang to, binayaran namin to. Magkano lang yung pasweldo nila? 8,000, 10,000. Tapos doble-doble yung mga salita nila na hindi maganda. Bilisan lahat, malapit na tayo. Hindi dapat ganon. Mababa na nga yung pasweldo nyo sa mga kasambahay, all around pa sila. Tapos mga gutom pa sila kasi hindi nyo naman sila iniintindi sa pagkain din. Trabaho lang ng trabaho sa loob ng pamamahay nyo. Siyempre, hindi magtatagal yung katulong sa inyo. Aalis na talaga yan sa inyo. Kaya mahirap magkuha ng katulong sa ngayon. Mahirap din magkaroon ng katulong na mapagkatiwalaan.